Iniwan ako ng asawa ko mag-isa sa airport at umalis siya. Pagkaraan ng 7 araw, umuwi siya sa bahay at tinanong ang aming kasambahay, hindi pa ba bumabalik si Mrs.? Ang sagot ng kasambahay ang nagpaguho sa mundo niya. Ang hangin sa Ninoy Aquino International Airport sa gabi ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Iba ang lamig ng Disyembre sa Maynila kumpara sa preskong simoy ng hangin sa Cebu. Ang maalinsangang lamig ay tumatagos sa bawat sapin ng makapal kong coat hanggang sa aking mga buto. Nakatayo ako, nakayukyok sa tabi ng aking kulay abong maleta habang nakatutok ang aking mga mata sa siksikang daloy ng mga sasakyan na dumadaan sa arrival lounge. Lagpas na ng 11:00 ng gabi sa aking relo. Pagod na pagod ang katawan ko mula sa 2 oras na delayed na flight. Ngunit ang pisikal na pagod ay balewala kumpara sa bigat at kaba sa aking puso. Bago ako sumakay ng eroplano, mahigpit na nangako si Mateo na susunduin niya ako. Sinabi pa niya, sinong asawa ang hindi masasabik sa misis niyang 1 buwan na wala para sa business trip? Kahit alam kong hindi iyon totoo, para sa isang babaeng tulad ko 30 taong gulang na nasanay sa kalungkutan sa loob ng sarili kong tahanan sa nakalipas na 3 taon, ang mga salitang iyon ay parang isang sinag ng pag-asa. Naniwala ako o pinilit kong paniwalaan. Isang beses na nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng aking coat. Nagmamadali kong kinuha iyon. Halos mabitawan ko pa dahil sa paninigas ng aking mga daliri sa lamig. Mensahe mula kay Mateo. Biglang may importanteng kliyente. Mag-taxi ka na lang pauwi. 12 salita. Walang ni isang tanong kung ligtas ba akong nakarating, kung pagod ba ako. Walang paliwanag. Ang ilaw ng screen ng cellphone ay umilaw saglit bago muling naglaho sa madilim na gabi. Tulad ng aking buhay, may asawa ngayon. Nabasa ko ang text pero hindi ako umiyak. Hindi na rin ako nagalit tulad ng dati. Sa halip, nakakakilabot ang kapayapaan sa aking puso. Kapag ang pagkadismaya ay umabot na sa sukdulan, nawawalan na ng lakas ang isang tao para masaktan. Alam na alam ko kung anong klaseng kliyente ang kasama ni Mateo sa mga oras na ito. Isang taxi ang huminto sa tapat ko. Ibinaba ng matandang driver ang kanyang bintana. Ineng, hindi ka pa ba sasakay? Tanong niya na may tonong nag-aalala, tipikal sa isang taga Maynila. Magkakasipon kanyan sa ginaw. Nasaan ba ang asawa mo't hinahayaan kang mag-isa dito? Ang simpleng tanong ng driver ay parang isang balding malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha, sinisira ang natitirang ilusyon ko. Nasaan ang asawa ko? Ang asawa ko malamang ay nasa isang mainit na silid. Kayakap ang ibang babae, walang pakialam na ang kanyang asawa ay nanginginig sa gitna ng malamig na gabi. Kinaladkad ko ang aking maleta at sumakay sa taxi. Dumampi ang mainit na hangin mula sa heater sa aking mukha, ngunit hindi nito napawi ang lamig sa loob ng aking puso. Sa Forbes Park po, sa Makati, sabi ko. Saglit akong nag-atubili. Anong gagawin ko pagbalik doon? Haharapin ang malamig na 4 na pader at ang nanlamig ng hapunan at maghihintay sa tunog ng sasakyan ng asawa kong darating sa madaling araw, amoy pabango ng ibang babae. Matagal nang hindi tahanan ang bahay na iyon. Isa na itong gintong hawla na kumulong sa aking kabataan at sa aking kahangalan. Manong, palit po tayo ng destinasyon. Sa BGC na lang po, sa isang kondo. Iyon ang tahanan ni Sofia, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Kinuha ko ang aking cellphone at huling sinulyapan ng screen. Ang wallpaper ay ang aming wedding picture pa rin. 3 taon na ang nakalipas. Nakangiti ako sa litrato at si Mateo ay makisig at gwapo. Sinuman ang makakita sa litratong iyon ay sasabihing isa akong Cinderella na nakahanap ng isang gwapo at mayaman na prinsipe mula sa isang pamilya ng mga negosyante. Ngunit sino ang nakakaalam na sa loob ng 3 taon, nabuhay ako sa kanyang tabi na parang anino. Naging masunurin ako, nagtiis, at ginampanan ang lahat ng tungkulin ng isang manugang.
Tiniis ko pa ang kanyang mga pambababae para lang sa huwad na kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, namatay na ang pagiging masunurin na iyon. Tinanggal ko ang SIM card mula sa aking telepono. Ang maliit na piraso ng plastik ay nasa aking palad. Kung itatapon ko ito o itatago lang sa isang sulok, mapuputol ko na ang koneksyon ko sa mundo ni Mateo. Maglaho. Isang nakakabaliw na ideya, ngunit isang tukso na hindi ko matanggihan ang sumibol sa aking isipan. Kung maglalaho ako, mapapansin kaya ni Mateo? Mag-aalala kaya siya kahit kaunti? O matutuwa pa dahil nabawasan ang kanyang pabigat? Tumawag ka man lang sa pamilya mo, Ineng. Mag-aalala sila kung laging naka-off ang phone mo, sabi ng driver habang tinitingnan ako sa rear view mirror. Wala pong mag-aalala sa akin, Manong. Mahina akong sagot. Itinago ko ang SIM card sa isang lihim na bulsa ng aking wallet at tuluyan ng pinatay ang cellphone. Tumawid ang sasakyan sa tulay ng Guadalupe. Ang malabong ilaw mula sa mga poste ay sumasayaw sa ibabaw ng ilog Pasig. Isinandal ko ang aking ulo sa bintana at pinanood ang papalayong tanawin ng syudad. Hindi na ako si Celestina Reyes Alejandro, ang masunuring asawa ng vice-presidente ng Alejandro Group of Companies na si Mateo Alejandro III. Ngayong gabi, ako ay isang babaeng inabandona, naghahanap ng paraan upang makatakas. Pagdating sa tapat ng kondo ni Sofia, walang tigil kong pinindot ang doorbell. Isang inaantok na Sofia na nakasuot ng teddy bear pajamas ang nagbukas ng pinto. Ngunit nang makita niya ang malaking maleta at ang putla kong mukha, bigla siyang nagising. Celeste, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Hindi ako makasagot. Nanghina ang aking mga tuhod. Ang lamig na pumasok sa katawan ko mula pa sa airport ay ngayon lang tuluyang gumapi sa akin. Bumagsak ako sa mga braso ni Sofia. Bago lamunin ng dilim ang aking kamalayan, naibulong ko, pagod na ako, Sofia. Itago mo muna ako rito ng ilang araw. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nandito ako. Nagising ako sa nag-aalab na init. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo na parang nasusunog at ang ulo ko ay parang binibiyak sa sakit. Nasa kwarto ako sa kondo ni Sofia. Ang pamilyar na amoy ng lemongrass aroma oil ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Sumilip ako sa bintana at nakitang maliwanag na. Isang buong araw pala akong tulog. Pumasok si Sofia sa kwarto na may dalang isang mangkok ng mainit na arroz caldo na may baka at gulay. Nang makita niyang gising na ako, ibinaba niya ang mangkok at sinapo ang noo ko. Pinakaba mo ako, sermon niya. Halos 40 ang lagnat mo at puro pangalan ng taksil mong asawa ang sinisigaw mo. Kumain ka nito para lumakas ka. Sinubukan kong bumangon at kinuha ang mangkok. Gaano ako katagal natulog? 2 araw. Sa loob ng 2 araw, nanatiling patay ang cellphone ko. Hindi ko man lang sinubukang buksan dahil baka matrace ang lokasyon ko. Pero, Celeste, walang naghanap sa'yo. Wala ni isa. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. 2 araw na hindi umuwi ang asawa at hindi makontak. Pero hindi man lang alam ng asawa niya o alam niya. Pero wala siyang pakialam. Baka nasa business trip si Mateo, sabi ni Sofia, na may awa sa kanyang mga mata. Nag-alinlangan siya bago iniabot sa akin ang kanyang tablet. Tingnan mo to pagkatapos mong kumain. Nag-aalala lang ako na baka himatayin ka na naman. Okay lang ako, akin na. Nasa screen ang social media account ng isang babaeng nagngangalang Isabel Gomez. Mga litratong kinunan sa isang Ocean View Resort sa El Nido, Palawan. Ang petsa ng upload ay eksaktong kasabay ng panahong nanginginig ako sa lamig sa NAIA. Sa litrato, si Isabel ay nakasuot ng swimsuit at may hawak na wine glass. Sa isang sulok ng litrato, nakita ko ang isang pamilyar na balikat ng lalaki. Sa pulso ng lalaking iyon ay isang mamahaling relos na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang regalo ko kay Mateo noong huli naming anibersaryo. A warm winter getaway with my love.
Thankful for everything, mahal. Ayon sa private investigator na kinuha ko para sa'yo na hiningi mo habang nilalagnat ka, sabi ni Sofia. Kahit pala mataas ang lagnat mo, ang talas pa rin ang isip mo. Hinawakan mo ang kamay ko at nagmakaawang kumuha ako ng taong mag-iimbestiga. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Sa kaibuturan ng aking isipan, matagal ko nang hindi pinagkakatiwalaan si Mateo. Pupunta raw para makipagkita sa business partner? Mukhang sa kama pala ang meeting nila. Nag-scroll ako pababa, tinitingnan ang mga sweet nilang litrato, ang mga resibo ng mga mamahaling bag at alahas, at mga bank transfer na ipinadala ng PI sa email ni Sofia. Sa biyaheng iyon, gumastos si Mateo ng milyon-milyon para sa kanyang kabit. Samantalang sa akin, lagi niyang sinasabi na mahirap ang kumpanya at kailangan naming magtipid. Pinilit niya akong bawasan ang budget sa bahay. Naalala ko ang mga pagkakataong nag-alinlangan akong bumili ng isang simpleng face cream, ang mga panahong ako pa mismo ang nagtatahi ng butones sa kanyang mga damit para makatipid. Ang sakripisyo ko, ang pagtitipid ko, ay para lang pala may maipanggastos siya sa ibang babae. Hindi sumiklab na parang apoy ang galit ko. Sa halip, ito ay malamig at matalim na parang patalim na humiwa sa aking puso. Ibinaba ko ang tablet at sinimulan kong kumain ng arroz caldo. Bawat subo ay mahirap, ngunit pinilit kong lunukin. Kailangan kong lumakas. Hindi ako pwedeng magpatalo sa sakit na ito. Sofia, tulungan mo ako. Sabihin mo lang, kahit ano, gagawin ko. I-print mo lahat ng ebidensyang ito at tawagan mo si Attorney Reyes. Gusto kong maghanda para sa isang digmaan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa katahimikan sa loob ng kondo. Ngunit sa isip ko, isang malakas na bagyo ang nagwawala. Hindi ko binuksan ang aking telepono. Nabuhay ako na parang multo. Inoobserbahan ang buhay ng aking asawa sa pamamagitan ng mga ulat na ipinapadala ng PI araw-araw. Sa ikatlong araw, nag-shopping si Mateo at Isabel sa Greenbelt. Nakangiti siya ng malapad, isang ngiti na matagal nang nawala sa tabi ko. Sa ika-4 na araw, nagpunta sila sa isang simbahan para manalangin para sa kanilang relasyon, isang kalapastanganan. Sa ika-5 araw, dinala ni Mateo si Isabel para tumingin ng isang luxury condo at ang kontrata ay nakapangalan kay Isabel. Bawat ulat na dumarating, lalong tumitigas ang puso ko. Ang unang sakit ay unti-unting napalitan ng pagkasuklam. Ang lalaking minahal ko ng buong puso ay nagpapakita na ngayon ng kanyang tunay na kulay, isang lalaking puno ng kasinungalingan at panloloko. Hanggang sa ika-6 na araw, hindi pa rin bumabalik si Mateo sa Maynila. Tila tuluyan na niya akong nakalimutan. Siguro iniisip niyang, gaya ng dati, nagtatampo lang ako sa kwarto sa aming bahay sa Forbes Park. Masyado siyang naging kampante sa aking pagiging masunurin at matiisin. Naniniwala siyang ako ay isang manika sa loob ng isang estante na mananatili sa kung saan niya ako inilagay at hindi maglalakas loob na lumaban. Ngunit ang manikang iyon ay nabasag na ngayon. Celeste, sabi ni Sofia, sabi ni Attorney Reyes, sapat na ang mga ebidensyang ito para manalo ka sa kaso. Pero sigurado ka ba? Hindi biro ang kapangyarihan ng pamilya ni Mateo. Hindi papayag ang ama niya. Tumingin ako kay Sofia nang may determinasyon. Wala na akong pwedeng iwalan pa, Sofia. Kabataan, pag-ibig, tiwala lahat na wala na. Ngayon, gusto ko lang mabawi ang dignidad ko at kung ano ang nararapat sa akin. Sa umaga ng ika-7 araw, nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng sinag ng araw sa mga matataas na gusali. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Ngayon ang araw ng Christmas party ng kanilang kumpanya. Ayon sa tradisyon, kailangan niyang isama ang kanyang asawa para mapanatili ang imahe ng isang masayang pamilya. Ito na ang oras para umuwi siya.
At ito na ang sandaling matutuklasan niyang walang tao sa bahay sa loob ng 1 linggo. Inisip ko ang magiging reaksyon ni Mateo. Magugulat ba siya o magagalit? Habang iniisip ko iyon, tumunog ang telepono ni Sofia. Manang Lorna ang pangalan na lumabas sa screen. Sinabihan ko ang aming matandang kasambahay na tawagan si Sofia kung may mangyari. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko sa bahay na iyon. Sininyasan ko si Sofia na i-loudspeaker ang tawag. Nanginginig ang boses ni Manang Lorna. Ma'am Sofia, nakauwi na po si Sir Mateo. Ginugulo niya po ang buong bahay. Napaupo na lang po siya sa sahig. Sininyasan ko si Sofia na manahimik at binuksan ko ang CCTV app sa aking cellphone. Ilang buwan na ang nakalipas dahil sa masamang kutob, palihim akong nagpakabit ng isang maliit na kamera sa sala. Hindi ko akalain na magagamit ko ito para masaksihan ang ganitong eksena. Sa screen ng cellphone, malinaw na nakita ang sala ng aming bahay sa Forbes Park. Nakatayo si Mateo sa gitna. Gusot ang kanyang mamahaling suit at ang kanyang maleta ay basta na lang itinapon sa isang sulok. Namumula ang kanyang mukha dahil ba sa alak o sa nag-aalab na galit. Nasaan si Celestina? Tinatanong ko kung nasaan ang misis ko. Tulog pa ba siya hanggang ngayon? Sabihin mo bumaba na siya. Malilate na kami sa party. Ang sigaw niya ay tumagos sa speaker. Si Manang Lorna ay nakasandal sa pader, nanginginig habang magkahawak ang kanyang mga kamay. Mabait siya at itinuring akong parang tunay na anak, kaya't pinrotektahan niya ako sa nakalipas na linggo. Sa tuwing tumatawag si Mateo sa landline, sinasabi niyang tulog ako o naliligo. Ngunit ngayon, hindi na niya maitatago pa. Ano pang? Teka, sabihin mo bumaba na siya. Nagtatampo na naman ba dahil wala akong pasalubong? Napakakomplikado talaga ng mga babae, sabi ni Mateo, habang niluluwagan ang kanyang kurbata na may halong pagkadismaya at inis sa mukha. Naniniwala pa rin siyang nagtatampo lang ako sa taas at naghihintay na suyuin niya. Ang kanyang pagiging arogante na sanay sa posisyon ng kapangyarihan ay hindi nagbigay daan sa anumang pagdududa. Sir, wala po si ma'am dito. Ano? Saan siya nagpunta? Namalengke o umuwi sa probinsya? Natigilan si Mateo at kumunot ang noo. Hindi po, sir. Mula po noong gabing umalis kayo para sunduin ang business partner ninyo, hindi na po bumalik si Ma'am Celestina sa bahay. Buong tapang na itinaas ni Manang Lorna ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang amo. Tila nagyelo ang buong kwarto. Malinaw kong nakita ang gulat sa mukha ni Mateo. Nanigas siya sa kinatatayuan, nakatitig kay Manang Lorna. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Ang boses ni Mateo ay bumaba sa isang nakakatakot na antas. Hindi po umuwi si ma'am noong gabing iyon. Hinintay ko po siya hanggang madaling araw pero hindi po siya dumating at naka-off ang cellphone niya. Sa loob po ng 7 araw, hindi po siya tumapak dito sa bahay. Akala ko po alam ninyo, akala ko po magkasama kayo. Blag! Isang tunog ng nabasag na porselana ang umalingaw-ngaw. Ang isang antigong florera sa mesa ay hinagis ni Mateo sa sahig at nagkapira-piraso. Tumakbo siya palapit kay Manang Lorna, hinawakan ito sa kwelyo at sumigaw, "Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi mo agad ni-report sa akin?" "Hindi po kayo masagot sa tawag, sir. Laging naka-off din po ang cellphone ninyo." Binitawan ni Mateo si Manang Lorna at umatras. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig na nagdial. Alam kong ako ang tinatawagan niya, ngunit ang SIM card na iyon ay malamig na natutulog sa loob ng wallet ko, malayo sa kanya. The subscriber cannot be reached. Nakita ko ang panik na unti-unting lumalamon kay Mateo. Hindi ito pag-aalala ng isang asawang nagmamahal sa kanyang asawa. Ito ay takot ng isang taong nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. Tumakbo siya paakyat sa hagdan patungo sa aming silid, tapos bumaba muli sa kusina. Hinahanap ako sa buong bahay na parang isang sugatang hayop, walang tao. Isang bahay na walang laman. Bumalik si Mateo sa sala, putlang-putla.
Naalala niya ang gabing iyon sa Naya, ang lamig ng gabi. Iniwan niya ako doon para sunduin si Isabel. Sigurado siyang, gaya ng dati, sasakay lang ako ng taxi, uuwi at tahimik na maghahanda ng pagkain sa kusina, naghihintay sa kaunting pagmamahal na ibibigay niya. Pero hindi ako bumalik, isang babaeng walang pera. Palagi kong ginagamit ang supplementary card niya, pero sa loob ng isang linggo, wala ni isang transaksyon. Wala akong kamag-anak sa Maynila. Matagal nang pumanaw ang aking mga magulang at ang iba kong kamag-anak ay nasa malalayong probinsya saan ako pupunta. Aksidente, kidnap o pagpapakamatay? Nang pumasok ang ideyang iyon sa isip ni Mateo, nang hina ang kanyang mga tuhod. Natumba siya at lumuhod sa sahig, sa tabi ng mga basag na piraso ng porselana. Sinabunot niya ang kanyang buhok, ginugulo ang maayos niyang ayos. Hindi maaari, bulong niya. Pinanood ko ang lalaking naguguho sa screen. Isang halo ng kasiyahan at pait ang naramdaman ko. Natatakot ka bang mawala ang iyong mabait na asawa, ang taga-alaga ng iyong matatandang magulang, ang tagapamahala ng iyong bahay para malaya kang makapambabae? O natatakot ka dahil ang iyong ama, si Don Alejandro, na mas pinahahalagahan ang pangalan ng pamilya kaysa sa kanyang buhay, ay papatayin ka kapag nalaman niyang nawawala ang kanyang manugang? Anuman ang dahilan, nakakaawa ang itsura niya. Tumunog ang telepono ni Sofia. Numero ni Mateo. Tinaasan ako ng kilay ni Sofia. Sasagutin ko. Sagutin mo. I-loudspeaker mo, sabi ko. Tumango. Umayos ng ubo si Sofia at sinagot ang tawag ng may tonong inis. Hello? Bakit ba tawag ka ng tawag? Si Celestina. Nandyan ba sa'yo? Ang boses ni Mateo ay basag at puno ng panik. Celeste? Asawa mo siya, ikaw dapat ang nakakaalam. Bakit sa akin mo tinatanong? Perpekto ang pag-arte ni Sofia. Huwag ka nang magkunwari. Sinabi ng kasambahay na isang linggo na siyang hindi umuuwi. May sinabi ba siya sa'yo? Wala. Ano? Nawawala si Celeste? Asawa ka ba talaga? Ngayon mo lang siya hahanapin pagkatapos ng isang linggo? Diyos ko, kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko, hindi kita patatawarin. Manahimik ka. Kapag tumawag siya, sabihin mo umuwi na siya agad. Sabihin mo, hindi ako magagalit, basta umuwi lang siya. Sumigaw si Mateo, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay naglantad ng kanyang takot. Ewan ko sa'yo, akala ko magkasama kayo sa business trip mo, hayop ka. Ibinaba ni Sofia ang tawag at ngumiti sa akin ng may tagumpay. Kamusta ang acting ko? Siguradong nataranta ang gagong yon. Hindi ako ngumiti. Muli kong tiningnan ang CCTV. Nakaluhod pa rin si Mateo, ngunit ngayon ay tumatawag na sa kanyang sekretarya, sumisigaw na hanapin ako sa lahat ng ospital at punerarya. Oras na para tapusin ang tagu-taguan na ito. Ayoko nang magtago na parang isang kriminal. Ako ang biktima at kailangan kong lumabas sa liwanag ng may dignidad. Sofia, maghanda ka na. Maaalala rin niya ang bahay mo. Siguradong pupunta siya rito. Haharapin mo siya? Oo. Tingnan natin kung gaano katagal pa siyang makakapagpanggap na nag-aalalang asawa kapag nakita na niya ang mga ebidensyang ito. Tumayo ako, inayos ang sarili, at kinuha ang isang folder ng mga litrato sa mesa. Ang mga mata ko ay kasing talim ng isang patalim. Halos masira ang pinto sa lakas ng katok, kasabay ng walang tigil na pagtunog ng doorbell. Mas mabilis dumating si Mateo kaysa sa inaasahan ko. Tila pinalipad siya ng takot mula Forbes Park hanggang dito. Huminga ako ng malalim, hindi para kumalma, kundi para pigilan ang namumuong pagkasuklam. Tumango ako kay Sofia. Buksan mo na. Pagbukas pa lang ng pinto, pumasok si Mateo na parang isang bagyo. Ang kanyang itsura ay kahabag-habag. Baluktot ang kanyang kurbata. Magulo ang buhok at namumula ang mga mata. Nang magtama ang aming paningin habang kalmado akong nakaupo sa sofa, nanigas siya. Sa sandaling iyon, nakita ko ang bahagyang ginhawa sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng pamilyar na galit.
ang kanyang pagiging dominante ay mas lumakas pa. Lumapit siya sa akin, dinuro ako sa mukha at sumigaw. Anong kalokohan to? Halos mabaliw ako, kakahanap sa'yo. Pinatay mo ang cellphone mo, 1 linggo kang nawala, para lang magtago dito. Gusto mo bang sirain ang pamilyang to? Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa maliit na sala ni Sofia. Kung ako ang dati, yuyuko ako at hihingi ng tawad. Ngunit ngayon, nanatili akong tuwid na nakaupo, kinuha ang 1 tasa ng tsaa at dahan-dahang humigop. Ang pait ng tsaa ay mas nagpagising sa aking diwa. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ko. Ang boses ko ay malamig, walang emosyon. Natigilan si Mateo sa aking kilos. Hindi niya pa ako nakitang ganito. Sa kanyang mga mata, ako ay palaging ang masunuring asawa, ang babaeng sumusunod sa lahat ng utos. Ang malamig na pagsuway na ito ay nagpataranta sa kanya at lalo siyang nagalit. Anong klaseng tanong yan? Christmas party ng kumpanya ngayon. Hinihintay tayo ni na mama at papa sa bahay. Umuwi ka na, magbihis at sumama ka sa akin. Mamaya na natin pag-usapan yang paglalayas mo. Hinawakan niya ang aking pulso para kaladkarin ako. Tinabig ko ang kanyang kamay. Sa biglaang paggalaw, tumalsik ang ilang patak ng mainit na tsaa sa aking kamay, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Hindi ako sasama kahit saan. At hindi na ako ang asawa mong susunod sa mga utos mo. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Anong sinabi mo? Nababaliw ka na ba? O sinulsulan ka ng kaibigan mong yan? Umuwi ka na. Sumandal si Sofia sa pader, nakakrus ang mga braso at ngumisi. Hoy, Mr. Alejandro, huwag kang manggulo sa pamamahay ko. Ang kaibigan ko ay hindi isang bagay na iiwan mo sa airport at kukunin mo na lang kapag kailangan mo siya bilang palamuti. Tiningnan ni Mateo ng masama si Sofia. Huwag kang makialam sa usapan naming mag-asawa. Umupo ka, utos ko. Hindi malakas ang boses ko, ngunit sapat para mapalingon si Mateo sa akin. Ibinaba ko ang tasa sa mesa. Ang tunog ng porselana sa salamin ay matinis. Sabi ko, umupo ka. Kailangan nating mag-usap. Gusto mong magkwentahan, di ba? Sige, ngayon, magkwentahan tayo. Maayos. Naiinis na umupo si Mateo sa tapat ko. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at huminga ng malalim, tila nagpipigil. Sige, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Wala akong masyadong oras. Tiningnan ko siya, ang lalaking minsang tinawag kong asawa. Bakit ngayon para siyang isang estranghero at kasuklam-suklam? Kinuha ko ang isang makapal na folder na inihanda ni Sofia at itinulak ito sa harap niya. Tingnan mo yan. Mabuti. Nagdududang tiningnan ni Mateo ang folder. Binuklat niya ang unang pahina. Isang litrato nila ni Isabel na naghahalikan sa lobby ng isang hotel sa El Nido ang tumambad sa kanya. Ang mukha ni Mateo ay namula, namutla at naging kulay abo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang binuklat ang mga sumunod na pahina, mga bank transfer, mga litrato habang nag-shopping, mga litrato sa simbahan, ang kontrata ng kondo na nakapangalan kay Isabel. Lahat ay may malinaw na petsa at oras. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi niya inakala na habang siya ay nagpapakasaya, ang asawa niyang nasa bahay lang ay alam ang bawat galaw niya. Sinusubaybayan mo ako. Ngumisi ako. Hindi mo kailangang gamitin ang salitang sinusubaybayan. Inalam ko lang kung gaano kahirap ang business trip ng asawa ko. Lumalabas na ang business trip mo pala ay sa kama ng kabit mo. Ang importanteng kliyente na sinundo mo sa airport, habang iniiwan ako sa gitna ng gabi, ay siya pala. Ibinato ni Mateo ang folder sa mesa at pilit na nagkunwaring kalmado. Nagkakamali ka lang ng intindi. Business partner ko talaga siya at yang mga litratong yan ay kuha lang sa anggulong nakakalinlang. Yung pera, para yun sa isang project. Pinutol ko ang kanyang palusot sa pamamagitan ng isang malakas na tawa. Tingin mo ba 3 taong gulang ako o palamuti lang ang utak ko?
Nakakalinlang na ang gulo, pero magkadikit ang mga labi ninyo. Pera para sa project, pero bumili ng mga mamahaling bag at kondo na nakapangalan sa kanya. Huwag mong insultuhin ang talino ko, Mateo. Natahimik si Mateo. Alam niyang hindi na siya makakatanggi pa. Ang katotohanan ay nakalantad na. Pinalitan niya ang kanyang stratehiya mula sa pagtanggi tungo sa pagkawalang hiya. Sumandal siya sa upuan, nag-cruise ng binti at nagpakita ng isang bahala na ekspresyon. Oh, ano ngayon? Normal lang sa lalaki na maglibang paminsan-minsan. Ang importante, umuuwi ako sa iyo at binibigyan kita ng panggastos. Bakit mo pinalalaki to? Sisirain mo ba ang pamilyang to? Ang sumira sa pamilyang to ay ikaw, hindi ako. Tinitigan ko siya sa mata. Bawat salita ay parang pako. Wala akong balak na makibahagi sa asawa ko. At hindi ko tatanggapin ng isang asawang basura ang tingin sa akin. Iniwan mo ako sa airport at hindi mo man lang tinanong kung buhay pa ba ako o patay na. Habang ako ay nagkakasakit dito, ikaw ay nagbabakasyon kasama ang kabit mo. Sa tingin mo, patatawarin pa kita? Ngumisi si Mateo. At kung hindi mo ako patatawarin, anong gagawin mo? Mag-isip-isip ka nga. Anong meron ka? Ang bahay, sa mga magulang ko. Ang pera, ako ang kumikita. Isa ka lang parasitiko na nakikinabang. Kapag hiniwalayan mo ako, anong ipapakain mo sa sarili mo? Babalik ka sa probinsya para magtanim ng kamote. Ang kanyang mga salita ay parang isang punyal sa aking pagkatao. Sa loob ng 3 taon, tinalikuran ko ang aking umuusbong na karera bilang isang fashion designer para suportahan siya at maging isang may bahay. Ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko ay ang tawagin niyang isang walang kwentang parasitiko. Huwag kang magkamali, Mateo. Tumayo ako, pumunta sa mesa ni Sofia, kumuha ng isa pang dokumento at inilapag ito sa mesa. Hindi ko kailangan ng pera mo, may mga kamay at utak ako. Pero sa loob ng 3 taon na kontribusyon ko, babawiin ko ang lahat ng walang labis, walang kulang. At ang pinakaimportante, gusto ko ng kalayaan. Ito ang divorce papers, pirmado ko na. Tiningnan ni Mateo ang mga papel. Isang kalkuladong tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya pinunit ang mga papel gaya ng inaasahan ko. Sa halip, kinuha niya ito, binasa at ngumiti ng may panunuya. Gusto mong makipaghiwalay? Sige, sawang-sawa na rin ako sa malungkot mong mukha. Pero kung aalis ka, umalis kang walang dala. Huwag kang umasang makakakuha ka ng kahit isang kusing sa pamilyang Alejandro. Kumuha siya ng ballpen mula sa kanyang bulsa at mabilis na pumirma sa mga papel. Ang bilis ng kanyang kilos ay nagpakilabot sa akin. Matagal na pala niyang pinaghahandaan ang sandaling ito, naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Ayan, ngayon, umalis ka na sa buhay ko. Tumayo si Mateo at inayos ang kanyang damit. Mukha siyang isang taong nakawala sa isang mabigat na pasanin na may ekspresyon ng tagumpay. Tumalikod siya para umalis. Sandali, sabi ko ng may diin. Akala mo pirma lang, tapos na. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, sa tingin mo, aalis ako sa bahay na tunang walang dala. Kumunot ang noo ni Mateo at lumingon. Ano pa bang gusto mo? Kalahati ng lahat ng ari-ariang naipundar natin habang kasal tayo at danyos para sa lahat ng sakit na idinulot mo. Kung hindi, itong mga litratong ito, bukas ng umaga, nasa mesa na ng tatay mo at sa lahat ng dyaryo. Alam mo kung ano ang pinakaayaw niya, di ba? Ano kaya ang gagawin niya kapag nalaman niyang dinungisan ng pinakamamahal niyang anak ang pangalan ng pamilya? At kapag pumutok ang iskandalo ng vice-presidente ng Alejandro Group, anong mangyayari sa stock market? Nagdilim ang mukha ni Mateo. Alam niyang hawak ko ang kanyang kahinaan. Tiningnan niya ako na parang gusto niya akong kainin ng buhay, nagngangalit ang mga ngipin. Tinatakot mo ba ako? Hindi ito pananakot, negosasyon to. Tinitigan ko siya, hindi kumurap ang aking mga mata. Nagsisimula pa lang ang digmaan.
Habang umaakyat ang galit sa dibdib ni Mateo, pinanood niya ako, ngunit hindi siya gumawa ng anumang padalus-dalos na hakbang. Alam niyang kapag sinabi ko, gagawin ko. Sa 3 taong pagsasama namin, akala niya ay maamo ako, ngunit nakalimutan niyang kahit ang uod ay gumagalaw kapag inapakan. At ngayon, sa likod ko ay hindi nakawalan, kundi isang bakal na determinasyon. Huminga siya ng malalim, pilit na kumalma, at agad na nagbago ng kilos. Mula sa pagbabanta, naging parang isang negosyanteng nakikipagtawaran. Sige na, Celeste, mag-asawa pa rin tayo. Bakit kailangan pa nating isali sina Papa at ang media? Pwede naman nating ayusin to ng tahimik. Muli siyang umupo. Ang kanyang boses ay mas malambing, ngunit puno ng pagkukunwari. Alam kong nagkamali ako. Sorry na. Pero sana intindihin mo rin ako. Lahat naman ng lalaki nagkakamali. Pangako, tatapusin ko na ang ugnayan namin. Kung gusto mo talaga ng divorce, ibibigay ko. Pero yang hatian ng ari-arian, kalokohan yan. Lahat yan. Ako ang kumita. Nasa bahay ka lang. Anong naitulong mo? Nasusuka ako sa kanyang kakapalan ng mukha. Hindi ba trabaho ang pag-aasikaso ng bahay? Sino ang nag-asikaso ng pagkain at damit mo? Sino ang nag-alaga sa mga magulang mong may sakit habang ikaw ay nasa labas at nagpapakasaya? Magkano ang sweldo mo sa kasambahay? Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho ako bilang asawa, manugang at tagapamahala ng walang bayad. Ang halaga ko ay hindi matutumbasan ng pera. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay na parang sumusuko. Oo na, oo na. Tama na yang panunumbat mo. Alam kong nahirapan ka. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 2 milyong piso. Isipin mo na lang na danyos yan. Gamitin mo para bumili ng maliit na kondo o magtayo ng butik. Sobra-sobra na yan. 2 milyon. Iyon ang halaga ng aking 3 taon ng kabataan at dignidad. Ang halagang iyon ay hindi pa sapat para sa ilang mamahaling bag na binili niya para sa kanyang kabit sa loob ng 1 linggo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa akin. Tingin mo pulubi ako? O sa tingin mo, ganoon kababa ang halaga ko sa loob ng 3 taon? Magkano ang gusto mo? Huwag kang sumobra. Nagsimula nang maubos ang pasensya ni Mateo. 200 milyon. Sabi ko nang malinaw. Napatalon si Mateo na parang nakuryente. Nababaliw ka na ba? Kahit ibenta mo pa ang buong pagkatao mo, hindi ka aabot sa halagang yan. Ang ari-arian mo kasama ang shares sa Alejandro Group, mga real estate at iba pang investments ay nagkakahalaga ng mahigit 500 milyon. Ayon sa batas, may karapatan ako sa kalahati. Ang 200 milyon ay pabor pa nga sa iyo. Kalmado kong inisa-isa. Sa loob ng 7 araw, hindi lang ako umiyak. Sa tulong ni Attorney Reyes, inimbestigahan ko ang lahat ng ari-arian ni Mateo. Ang mga numerong hawak ko ay eksakto hanggang sa huling sentimo. Namutla si Mateo. Hindi niya akalain na alam ko ang kanyang pinansyal na estado. Akala niya ay wala akong alam sa negosyo, isang babaeng marunong lang gumastos ng kakarampot na pera. Inimbestigahan mo pati ang mga ari-arian ko. Asawa mo ako. May karapatan akong malaman. Nagngalit ang mga ngipin ni Mateo na may masamang tingin. Mangarap ka, wala kang makukuha sa akin kundi 2 milyon. Kung gusto mong idemanda, sige, haharapin ka ng legal team ng Alejandro Group. Sa tingin mo, anong panlaban mo sa akin na walang pera at kapangyarihan? Kumuha siya ng isa pang set ng divorce papers mula sa kanyang briefcase. Mas detalyado ito at lahat ng probisyon ay pabor sa kanya. Pirmahan mo to, kunin mo ang 2 milyon at umalis ka. Kung hindi, aalis ka ng walang dala at sisirain kita sa lipunan. Ipapakalat ko sa lahat kung gaano kakarumi isang babaeng naglayas para sumama sa ibang lalaki dahil sa pera. Ang kabastusan ni Mateo ay umabot na sa sukdulan. Gagamitin niya ang pinakamaruming paraan para isubo ako sa alanganin, ngunit nagkamali siya.
hindi na ako natatakot. Kinuha ko ang mga papel, tiningnan at pinunit sa harap niya. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang musika sa aking pandinig. Ibinato ko ang mga piraso sa kanyang mukha. Hindi ko pipirmahan, magkita tayo sa korte at ihanda mo ang sarili mong harapin ang publiko. Tumingin ako kay Sofia. Sofia, ihatid mo na ang bisita palabas. Agad na tumayo si Sofia, binuksan ang pinto at itinuro ang labas. Makaaalis na po kayo. Hindi kami tumatanggap ng mga duwag na lalaki dito. Tumayo si Mateo, pinagpagan ang mga piraso ng papel sa kanyang damit at tiningnan ako ng may pagkamuhi. Sige, tandaan mo to, pagsisisihan mo ang araw na to. Ibinagsak niya ang pinto at umalis. Naging tahimik muli ang kwarto, napaupo ako sa upuan. Pakiramdam ko ay kalalabas ko lang sa isang matinding labanan. Nanginginig ang aking mga kamay at paa, ngunit magaan ang aking pakiramdam. Nasampal ko ang taong yumurak sa akin at hinarap siya ng buong tapang. Umupo si Sofia sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Ang galing mo, Celeste. Pero nag-aalala ako sa banta niya. Paano kung gawin niya talaga yon? Gagawin niya talaga yon, sabi ko ng may katiyakan. Maliit ang utak ni Mateo. Gagamitin niya ang lahat ng paraan. Pero handa na rin ako. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Reyes. Attorney, ihanda na po ninyo ang demanda at pati na rin po ang plano kung paano haharapin ang media. Nagsimula na po ang giyera. Gaya ng inaasahan ko, hindi ako tinantanan ni Mateo. Kinabukasan, paggising ko, nagmamadaling pumasok si Sofia sa kwarto, dala ang kanyang tablet. Celeste, lagot ka, nasa dyaryo ka. Kinuha ko ang tablet at binasa ang mga online news sites. Ang mga nakakagulat na headline ang sumalubong sa akin. Mrs. NG Vice Presidente Alejandro Group, isang linggong nagbakasyon kasama ang kabit. Sa likod ng buhay mayaman, pangangaliwa ng misis, tiniis ng asawa lihim na kalaguyo ng asawa ni Alejandro na bunyag. Sa ilalim ng mga artikulo ay mga halatang peke ngunit malisyosong mga litrato. Ginamit nila ang isang litrato ko kasama ang isang kaibigan kong lalaki noong college. Tinakpan ang mukha niya para magmukhang kahina-hinala. Ang nilalaman ng mga artikulo ay purong kasinungalingan na ako ay maluho, pinabayaan ng pamilya at nagkunwaring nawawala para makasama ang aking kalaguyo. Si Mateo naman ay ang nag-aalalang asawa na naghanap sa akin. Agad na nag-ingay ang publiko. Bumuhos ang mga masasakit na komento laban sa akin. Grabe naman, ang yaman at gwapo na ng asawa, ng babae pa. Hindi pala Cinderella, malandi pala talaga. Dapat sa mga ganyang babae, itakwil ng lipunan. Habang binabasa ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay libu-libong karayom ang tumutusok sa aking balat. Kahit handa na ako, ang kalupitan ng mundo ay nagpahilo sa akin. Ginamit ni Mateo ang maruming media para gawin akong kontrabida mula sa pagiging biktima, para makipaghiwalay nang hindi nagbabayad ng anumang ari-arian at para mapanatili ang kanyang imahe bilang isang kaawa-awang asawa. Gago, paanong naging ganito kakapal ang mukha niya para magsinungaling? Sigaw ni Sofia habang ibinabato ang unan sa sahig. Kalma lang, Sofia. Ibinaba ko ang tablet at huminga ng malalim. Gusto niyang mataranta ako at sumuko. Hindi ako bibigay sa kanya. Tinawagan ko si Attorney Reyes. Sa kabilang linya, kalmado pa rin ang kanyang boses. Nakita niyo na po ba ang mga balita? Huwag po kayong mag-alala. Inaasahan na po namin ito. Magsisimula na po tayong gumanti. Ngayon din. Opo, Attorney. Kayo na po ang bahala. Makalipas ang 2 oras, nagsimulang kumalat ang ibang impormasyon sa internet. Hindi ito isang anonymous na chismis, kundi isang opisyal na press release mula sa aming law firm. Nakalakip dito ang mga hindi matatawarang ebidensya. Una, ang medical records ko mula sa isang pribadong ospital na pag-aari ng isang kaibigan ni Sofia.
Nakasaad dito na na-confine ako dahil sa mataas na lagnat at dehydration at 3 araw akong nakadextrose. Kasama pa ang isang litrato ko na nakahiga sa ospital, mukhang pagod at may sakit. Ito ang tuluyang sumira sa tsismis na nagbakasyon ako kasama ang isang lalaki. Sunod, ang CCTV footage mula sa lobby ng kondo ni Sofia. Makikita akong pagod na pagod, inaalalayan ni Sofia noong gabing umalis ako sa airport. Eksakto ang oras at ang huli, ang pinakamabigat na dagok. Ipinahiwatig ni Attorney Reyes na may hawak silang ebidensya na wala sa bahay ang asawa ko habang ako ay may sakit. Hindi pa niya inilabas lahat ng litrato ng pambababae ni Mateo. Isang pain lang para mabago ang takbo ng opinyon ng publiko. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga taong kanina lang ay galit sa akin ay nagsimula ng magduda. Totoo palang may sakit siya. Kawawa naman. Hindi man lang alam ng asawa niyang nasa ospital pala siya. Imposible. May mali dito. Baka yung asawa talaga ang may problema. Nagmumura siguro sa galit si Mateo, pero hindi siya tumigil. Mas marumi pa ang kanyang sunod na atake. Nang hapong iyon, isa pang tsismis ang kumalat. Mrs. Nay Alejandro, nagkaroon, sponsor para maka-abroad nun. Ikinakalat nilang galing ako sa isang mahirap na pamilya at para makabayad ng utang at makapag-aral sa ibang bansa, pumatol daw ako sa isang matandang mayaman. Sinabi pa nilang nalinlang lang si Mateo na pakasalan ako. Direkta nitong inatake ang aking pagkatao. At masama ito dahil mahirap patunayang hindi totoo. Dahil, sa totoo lang, nakatanggap ako ng tulong pinansyal mula sa isang hindi kilalang lalaki noon. Siya ang sumagot sa aking pag-aaral sa kolehiyo at sa isang short-term course sa abroad. Ni minsan ay hindi ko siya nakita. Sa mga liham ko lang siya pinasalamatan. Natulala ako. Paano nalaman ni Mateo ito at paano niya nagawang baluktutin ang katotohanan sa ganito karuming paraan? Sunod-sunod ang tawag sa aking telepono mula sa mga hindi kilalang numero, siguradong mga reporter. Pinatay ko ang cellphone at naupo sa isang sulok. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Mapapatunayan kong may sakit ako at ng babae si Mateo. Pero paano ko mapapatunayan ang aking kawalang malay sa nakaraan kung hindi ko man lang kilala ang taong tumulong sa akin? Umupo si Sofia sa tabi ko at inakbayan ako. Huwag kang matakot, Celeste. Kung wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. Pero hindi ko siya kilala, Sofia. Paano kung may masama pala talaga siyang intensyon at ngayon ito ginagamit ni Mateo laban sa akin? Habang ako ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, tumunog ang doorbell. Nagulat ako. Mga reporter na ba ito? Sumilip si Sofia sa peephole at bumalik na nanlalaki ang mga mata. Celeste, ang biyenan mo, si Don Alejandro. Nanigas ako. Ang biyenan ko, ang chairman ng Alejandro Group at ang pinakamakapangyarihan sa pamilya. Ang taong kinatatakutan ni Mateo. Hindi ba't nasa abroad siya? Bakit siya nandito? Para pagalitan ako dahil dinungisan ko ang pangalan ng pamilya o para pilitin akong pumirma sa divorce papers? Pagbuksan mo, nanginginig kong sabi, ano man ang mangyari, kailangan kong harapin. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Alejandro. Matipuno, may puting buhok, ngunit matalas pa rin ang mga mata. Kasunod niya ang kanyang sekretarya at si Attorney Reyes. Nagulat ako nang makita ko ang abogado ko. Tiningnan niya ako at bahagyang tumango na para bang sinasabing huwag akong mag-alala. Papa, sabi ko, yumuko. Tiningnan ako ni Don Alejandro. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang galit kundi awa. Lumapit siya, ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat at nagsalita sa isang malumanay na boses. Ang payat mo na, Hija. Pasensya ka na. Huli na akong nakauwi. Hindi ko maintindihan. Bakit siya humihingi ng tawad sa akin? Tumingin si Don Alejandro sa kanyang sekretarya. Ihanda mo agad ang isang press conference. Ako mismo ang haharap sa mga buwitring yan.
At tumingin siya sa akin at sinabi ang isang bagay na nagpatulala sa akin. Tingnan natin kung paano siraan ng walang kwenta kong anak ang taong tumulong sa kanya. Ang sponsor na tinutukoy niya sa nakaraan mo. Ako yon. Yumanig ang sala ni Sofia sa pag-amin ni Don Alejandro. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, nabibingi, iniisip kung tama ba ang aking narinig. Ang makapangyarihang lalaking ito sa harap ko, na sa loob ng 3 taon ay tinawag kong Papa na laging may distansya, kaya't naiilang ako siya pala ang hindi kilalang taong nagpabago sa aking buhay. Tiningnan ko si Don Alejandro. Nanginginig ang aking mga labi, walang salitang lumalabas. Bumalik ang alaala ng 10 taon na ang nakalipas, nang biglang pumanaw ang aking ama sa isang aksidente. Naiwan kami ng aking ina na may malaking utang. Ang pangarap kong mag-aral ng fine arts ay muntik nang maglaho. At doon, isang scholarship foundation na tinatawag na Pag-asa ang lumitaw at sinagot ang lahat ng aking gastusin sa iisang kondisyon, mag-aral akong mabuti. Palagi kong hinahanap kung sino ang nasa likod ng foundation para magpasalamat, ngunit ang lahat ng impormasyon ay lihim. Papa, bakit po? Bakit niyo ako tinulungan? At bakit hindi niyo po sinabi? Bumuntong hininga si Don Alejandro at umupo sa sofa. Ang kanyang tingin ay nasa malayong nakaraan. Ang tatay mo at ako ay magkasama sa EDSA. Iniligtas niya ang buhay ko. Nang pumanaw siya, gusto kong suklian ang pamilya ninyo, pero ayokong masaktan ang pride ng nanay mo. Kaya nagtayo ako ng foundation. Noong pumasok ka sa pamilya namin bilang manugang, sobra akong natuwa. Akala ko ang anak ko na ang mag-aalaga sa iyo habang buhay. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Pero ang walang kwentang yon, dinungisan niya hindi lang ang pangalan mo, kundi pati na rin ang nakaraang utang na loob. Hindi lang ikaw ang ininsulto niya, kundi pati na rin ako, ang sarili niyang ama. Nagsalita si Attorney Reyes. Chairman, handa na po ang lahat. Ang press conference ay magaganap sa The Peninsula, Manila sa loob ng 1 oras. Tumango si Don Alejandro, tumayo at inayos ang kanyang damit. Tiningnan niya ako ng may determinasyon. Celestina, sumama ka sa akin. Ngayong araw, lilinisin ko ang pangalan mo. Walang sino man ang pwedeng manakit sa manugang ni Alejandro kahit pa ang sarili kong anak. Tiningnan ko siya habang bumubuhos ang aking mga luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Sa panahong ako ay pinaka-nag-iisa at nawawalan ng pag-asa, ang taong hindi ko inaasahan ang dumating para ipagtanggol ako. Ang hotel ay puno ng mga reporter at walang tigil ang flash ng mga kamera. Nandoon din si Mateo. Nakaupo siya sa harap, mayabang ang itsura kasama ang kanyang abogado. Siguro iniisip niyang dumating ang kanyang ama para ayusin ang gulo o para patahimikin ako para protektahan ang pangalan ng kumpanya. Nang pumasok kami ni Don Alejandro, nanahimik ang lahat. Nanigas si Mateo at nawala ang ngiti sa kanyang labi. Tumayo siya at nautal. Papa, bakit? Bakit kasama mo siya? Hindi sumagot si Don Alejandro. Hinawakan niya ang aking kamay at dumiretso kami sa entablado. Tumayo siya sa harap ng mikropono at tiningnan ang lahat. Sa kanyang autoridad, lahat ay natahimik. Ako si Alejandro Sr., ang chairman ng Alejandro Group. Ngayong araw, nandito ako hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Nitong mga nakaraang araw, maraming malisyosong tsismis ang kumalat tungkol sa aking manugang, si Celestina Reyes Alejandro, na siya ay nambabae, pinabayaan ng pamilya at may maruming nakaraan. Ngayong araw, nililinaw ko na lahat ng iyon ay kasinungalingan. Nagbulungan ng mga tao, namutla si Mateo. Sinubukan niyang umakyat sa entablado ngunit pinigilan siya ng mga security.
Ang dahilan kung bakit umalis si Celestina ay dahil nalaman niya ang pambababae ng kanyang asawa at labis siyang nasaktan. Sa isang senyas ni Don Alejandro, lumabas sa malaking screen sa likod ang mga litrato ni Mateo at Isabel sa Palawan. Mga bank transfer, mga text messages. Muling umulan ang flash ng mga kamera, ngayon ay nakatutok na kay Mateo at tungkol sa sponsor. Huminto si Don Alejandro. Naging emosyonal ang kanyang boses. Ang sponsor na iyon ay ako. Ang ama ni Celestina ay nagligtas ng aking buhay. Tinulungan ko siya sa pag-aaral bilang pagtanaw ng utang na loob. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. At ang hangal kong anak, ginamit pa iyon para sirain ang pangalan ng kanyang asawa at insultuhin ang sarili niyang ama. Tumingin si Don Alejandro kay Mateo, nag-aalab ang mga mata sa galit. Mateo, umakyat ka rito. Nanginginig na umakyat si Mateo sa entablado. Nakayuko siya, hindi makatingin sa kanyang ama o sa mga kamera. Pak! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Sinampal ni Don Alejandro si Mateo ng malakas at halos matumba ito. Nagulat ang lahat. Para yan sabihanan mong wala na. Walang utang na loob. Wala akong anak na duwag na tulad mo. Dinuro ni Don Alejandro si Mateo. Simula ngayong araw, tinatanggal na kita bilang vice-presidente. Magkulong ka sa bahay mo. At Celestina, kung gusto mong makipaghiwalay, buo ang suporta ko. Mas karapat-dapat ka sa isang lalaking mas mabuti ng 100 beses kaysa sa kanya. Tiningnan ko si Mateo na tinatakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Awa na lang. Sinira niya ang sarili niya dahil sa kanyang kasamaan at kahangalan. Pagkatapos ng press conference, tuluyang bumaliktad ang opinyon ng publiko. Ang mga dating bumatikos sa akin ay ngayon ay humahanga at nakikisimpatya. Bumagsak saglit ang stocks ng Alejandro Group, ngunit dahil sa mabilis at tapat na aksyon ni Don Alejandro, agad itong nakabawi. Ngunit ang aking laban ay hindi pa tapos. Ang isang sugatang hayop na nasukol ay ang pinakadelikado. Sa family court ng Maynila, naging sentro ng atensyon ng media ang aming divorce hearing. Kahit na nasa panig ko si Don Alejandro, marami pa ring ari-arian si Mateo na nakapangalan sa kanya at hindi niya iyon basta-basta isusuko. Sa korte, mas mukhang pagod si Mateo. Hindi na siya arogante, ngunit napalitan ito ng isang kalkuladong tingin. Kumuha siya ng isang mamahaling abogado para labanan ang hiling kong hatian ng ari-arian. Your Honor, pumapayag po ang aking kliyente sa diborsyo, ngunit mayroon po kaming ebidensya na si Mrs. Celestina Reyes Alejandro ay walang naging kontribusyon sa pagbuo ng kanilang mga yaman. Huminto ang abogado ni Mateo at inilabas ang kanyang huling baraha. At mayroon pong responsibilidad ang aking kliyente sa isa pang buhay. Ang kasalukuyang kasintahan po ni Mr. Alejandro, si Miss Isabel Gomez, ay nagdadalang tao. Ang bata po ay anak ni Mr. Alejandro at kailangan niyang protektahan ang kanyang ari-arian para sa kinabukasan ng bata. Hinihiling po namin na bawasan ang makukuha ni Mrs. Alejandro para sa kapakanan ng bata. Nagbulungan ang mga tao. Umarte si Mateo na parang isang responsableng ama, yumuko na para bang nagsisisi. Ginamit niya ang isang hindi pa isinisilang na sanggol para makuha ang simpatya at para pilitin akong sumuko. Tiningnan ko si Isabel sa audience, nakasuot ng malaking salamin, hinihimas ang kanyang tiyan. Ngumiti si Attorney Reyes. Tumayo siya. Your Honor, lubos po naming iginagalang ang karapatan ng isang bata. Ngunit mayroon po kaming importanteng ebidensya na direktang may kinalaman sa pagbubuntis na ito. Kumuha si Attorney Reyes ng isang selyadong sobre. Ito po ang resulta ng isang DNA test na isinagawa sa ilalim ng supervision ng NBI. Nanigas ang mukha ni Mateo. Tiningnan niya si Isabel na namutla at nabitawan ang kanyang bag. Hindi nila inaasahan na ganito kami kabilis at katahimik kumilos. Binuksan ng hukom ang sobre.
Kumunot ang kanyang noo. Ayon sa resulta, ang fetus ay 12 linggo na. Agad na nagsalita si Attorney Reyes. Your Honor, ang aking kliyente at si Miss Gomez ay 8 linggo pa lang na magkakilala. Paano po mangyayari na ang isang 8 linggong relasyon ay makakabuo ng isang 12 linggong sanggol? Maliban na lang kung may kakayahan si Mr. Alejandro na bumalik sa nakaraan o hindi niya anak ang dinadala ni Miss Gomez. Muling nagulantang ang korte. Nanigas si Mateo, nakatingin sa papel na hawak ng hukom na parang multo. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang tingin ay mula sa gulat patungo sa matinding galit. Niloko mo ako? Mateo, hindi ko alam. Baka nagkamali lang ng bilang ang doktor. Nanginginig na, sabi ni Isabel. Anong nagkamali? 1 buwan ang pagitan ng 8 at 12 linggo. Nang babae ka rin at ipapaako mo sa akin ang anak ng iba. Sumigaw si Mateo at sinugod si Isabel. Pinigilan siya ng mga guwardiya. Isang magulo at malungkot na eksena. Ang lalaking kanina lang ay humihingi ng pera para sa kanyang anak ay ngayon ay nalamang hindi pala sa kanya ang bata. Ang kahihiyang ito ay mas masakit pa sa sampal ng kanyang ama. Nawala ang kanyang asawa, dignidad, at ngayon niloko pa ng kanyang kabit. Pinanood ko si Mateo na nagwawala. Naawa ako sa kanya. Isang lalaking nabuhay sa pagkalkula. Ngayon ay naloko ng pinakamababang uri ng pagkalkula. Hindi lang yan, Mateo. Isang malakas na boses ang narinig mula sa pinto. Isang matangkad na lalaki na may pagkakahawig kay Mateo, ngunit mas gwapo at mas matikas. Ang pumasok, si Ricardo Rico Alejandro, ang kapatid sa labas ni Mateo. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Anong ginagawa mo rito? Para pagtawanan ako, galit na tanong ni Mateo. Hindi sumagot si Rico. Naglakad siya sa harap at yumuko sa hukom. Hindi ako nandito para pagtawanan ka, kuya. Nandito ako para gisingin ka. Naisip mo ba kung bakit ang isang babaeng tulad ni Isabel ay bigla na lang lumitaw sa buhay mo? Kung bakit alam na alam niya ang mga gusto mo? Isang video ang lumabas sa screen. Si Isabel sa isang maingay na bar, nakikipagtalo sa isang lalaking may tattoo. Pagkabigay ko ng pera, umalis ka na. Kapag nakuha ko na ang yaman ni Mateo, bibigyan kita ng mas malaki. Alagaan mong mabuti ang anak ko, sabi ng lalaki. Tinapik ang tiyan ni Isabel. Kapag nalaman ng matandang yan na anak ng sugar roll ang aalagaan niya, tapos ka. Lahat ng nasa korte ay natahimik. Ang maruming katotohanan ay lumabas na. Napaupo si Isabel sa sahig at humagulgol. Si Mateo ay parang tinamaan ng kidlat. Lahat pala ay isang palabas. Isa lang siyang papet sa kamay ng isang babaeng mukhang pera at ng kanyang sugar roll na nobyo. Para sa kanila, iniwan niya ang kanyang asawa, tinalikuran ng kanyang ama at sinira ang kanyang karera. Lumapit si Rico kay Mateo at bumulong. Ngunit sapat na para marinig ko. Ako ang nagpakilala kay Isabel sa'yo, kuya. Alam kong mahilig ka sa mga babaeng ganyan. Binayaran ko siya para lapitan ka. Nilagyan mo ako ng patibong? Bakit? Magkapatid tayo. Tumawa si Rico ng malakas, isang tawang mapait. Kapatid, 10 taon na ang nakalipas. Noong na-stroke si Papa, lumuhod ang nanay ko sa harap ninyo ng nanay mo para humingi ng pera para sa operasyon niya sa puso. Pero anong ginawa ninyo? Pinalayas ninyo kami na parang aso. Namatay ang nanay ko sa sakit. Naalala mo ba ang salitang kapatid noon? Ang mukha ni Mateo ay naging kulay abo. Ang madilim na alaala ng nakaraan noong panahong iyon. Habang walang malay si Don Alejandro, malupit nilang pinalayas ni Rico at ang kanyang ina. 10 taon na dala ni Rico ang galit na iyon. Nangako ako sa puntod ni Mama na babawiin ko ang lahat. At ngayon, nagawa ko na. Wala ka ng asawa, anak, posisyon o dignidad. Wala ka nang natira, Mateo. Umalis si Rico. Iniwan si Mateo na tuluyang gumuho sa gitna ng korte. Napaupo siya sa sahig, nakatingin sa kawalan.
Ang pagbagsak ng isang tao ay hindi nangangailangan ng espada, kundi ng isang katotohanan lang. Mabilis na natapos ang kaso. Napanalunan ko ang kaso. Nakuha ko ang kalahati ng aming mga ari-arian, kasama ang bahay sa Forbes Park at 100 milyong piso. Paglabas ko ng korte, nilanghap ko ang hangin ng Maynila, kalayaan. Sa wakas, nakuha ko na ang sarili kong langit. Naghihintay si Rico sa labas. Iniabot niya sa akin ang isang business card. Congratulations, ang galing ng pagkapanalo mo. Tiningnan ko si Rico. Salamat sa pagbubunyag ng katotohanan. Pero alam kong ginawa mo, yun hindi para sa akin, kundi para sa paghihiganti mo. Isa lang din akong piyesa sa laro mo, di ba? Hindi siya tumanggi. Tama ka. Ginamit ko ang sitwasyon mo. Patawad. Pero ang talento mo sa pag-design, totoo yon. Nakita ko ang mga sketch mo, ang kumpanyang Taladagat sa business card, bago kong fashion company sa Cebu. Kailangan ko ng isang creative director na tulad mo. Masyadong masikip at malungkot ang Maynila para sa'yo. Pumunta ka sa Cebu. Doon, sisikat ka. Tiningnan ko ang mga salitang Taladagat, Cebu, Cebu. Ang lugar na dati kong pinapangarap. Pag-iisipan ko, sige, hihintayin kita sa Cebu, nakangiting sabi ni Rico. Isang ngiti na ngayon ay walang panganib, kundi puno ng sinseridad. Nawala ang sasakyan ni Rico sa siksikang trapiko, ngunit ang kanyang alok ay nanatili sa aking isipan. Cebu, isang bagong langit, isang bagong karera. Para sa isang babaeng kalalabas lang mula sa abo ng kanyang buhay may asawa, lahat ay parang isang panaginip. Ngunit tiningnan kong muli ang business card. Ang gintong sinag nito sa ilalim ng araw ay parang isang mahikang tumatawag sa akin. Huli akong bumalik sa bahay sa Forbes Park. Ayon sa desisyon ng korte, sa akin na ito. Habang nakatayo ako sa gitna ng sala, wala na akong naramdamang kahit anong panghihinayang. Walang sakit, walang galit, kundi isang pakiramdam ng kaluwagan. Masyadong malaki at malamig ang bahay na ito, puno ng mga alaala. Tumawag ako sa isang real estate agent at agad itong ibinenta. Sa perang nakuha ko, mas mayaman ako ngayon sa material na bagay, ngunit mas nag-iisa sa espiritual. Nag-donate ako ng isang bahagi sa isang charity foundation sa pangalan ng aking ama. Ang isa pang bahagi ay ipinadala ko kay Don Alejandro bilang pasasalamat. Tinanggap niya ito, ngunit hindi para sa sarili niya. Gagamitin daw niya ito para palakihin ang Pag-asa Foundation. Umalis ka na, Hija, sabi niya sa aming huling pagkikita. Hanapin mo ang sarili mo, huwag mo akong alalahanin. Si Mateo, matututo rin yan. Kung hindi, yun ang kapalaran niya. Nang araw na umalis ako sa Maynila, umuulan. Ipinilit ni Sofia na ihatid ako sa airport. Sa loob ng sasakyan, hindi siya tumigil sa pag-iyak. Sino na ang kasama ko dito? Mag-ingat ka doon, ha? Huwag kang masyadong magpakapagod. Kung may makita kang mabait na lalaki, subukan mo ulit. Mahaba pa ang buhay. Oo na, nakangiti kong sabi. Pupunta ako doon para magtrabaho at mabuhay, hindi para tumakas. Sa departure lounge, huli kong sinulyapan ang Maynila. Ang syudad na ito ang nagbigay sa akin ng sakit, ngunit ito rin ang nagpatatag sa akin. Dumating ako ritong puno ng pangarap at aalis akong sugatan, ngunit mas malakas kaysa dati. Tinawagan ko si Rico. Hello, nasa airport na ako. Lilipad na ako, papuntang Cebu, sa loob ng 2 oras. Isang saglit na katahimikan, at narinig ko ang kanyang tawa. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Welcome to Taladagat. Salamat. Huwag ka nang magpadala ng sundo. Kaya ko na. I-text mo na lang ang address. Papasok ako sa Lunes. Ibinaba ko ang tawag. Ayoko nang umasa kahit kanino, kahit kay Rico. Gusto kong magsimula sa sarili kong mga paa. Tinanggap ako ng Cebu ng isang maaraw na panahon. Ang simoy ng hangin dito ay tuyo at presko, hindi tulad sa Maynila. Noong Lunes, 8:00 ng umaga, dumating ako sa opisina ng Taladagat.
naghihintay na si Rico. Welcome, aming bagong creative director. Ang kanyang opisina ay maluwag na may malaking bintanang tanaw ang Mactan Channel. Sa mesa, may mga mamahaling materyales at kagamitan. 3 taon bago ko muling nahawakan ang aking passion. Salamat. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Huwag mong sabihin, ipakita mo, seryoso niyang sabi. Sa loob ng 3 buwan, Philippine Fashion Week na, kailangan natin ng isang matagumpay na debut collection. Nakataya ang lahat sa'yo. Ang pressure ay naging inspirasyon ko. Nagtrabaho ako ng walang tigil. Ang mga ideyang matagal nang nakatago ay bumuhos. Si Rico ay isang mahigpit ngunit patas na boss. Naging suporta ko siya. Isang gabi, nakatulog ako sa mesa. Paggising ko, may kumot na sa balikat ko at isang tasa ng mainit na kape. Unti-unti, nabuo ang aming pagkakaibigan. Alam kong may nararamdaman siya para sa akin, ngunit hindi pa ako handa. Ang sugat ng nakaraan ay nandoon pa rin. Naintindihan niya iyon. Naghintay siya. Isang hapon, tinanong niya, "Hindi mo ba namimiss ang Maynila?" "Namimiss ko, pero hindi ako nagsisising pumunta rito. Dito, malaya ako. Mabuti naman." Ang koleksyon ay unti-unting nabuo. Ginamit ko ang mga pattern at tela mula sa mga katutubong Pilipino, hinaluan ng modernong disenyo. Pinangalanan ko itong Pagbangon. Sa gabi ng Philippine Fashion Week, ang backstage ay parang isang larangan ng digmaan. Ngunit sa gitna ng lahat, kalmado kong pinamunuan ang lahat kahit na ang puso ko ay kumakabog. Ito na ang pinakamalaking sugal ng buhay ko. "Kumalma ka," sabi ni Rico. Ipinatong ang kamay sa aking balikat. "Manalig ka sa sarili mo." Nagsimula ang palabas. Ang unang modelo ay lumabas suot ang isang modernong Filipiniana na may burda ng isang sarimanok. Natahimik ang lahat at pagkatapos ay umugong ang palakpakan. Bawat disenyo ay isang kwento. Naakit ang lahat. Nang lumabas ako para sa finale, sinalubong ako ng walang tigil na palakpakan at flash ng mga kamera. Sa harap, nakatayo ang isang legend sa fashion industry, si G. Patis, pumapalakpak. Sa tabi niya, si Rico, nakatingin sa akin ng may paghanga at pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam kong nanalo ako. Pagkatapos ng palabas, pinuntahan ako ni G. Patis. "Binabati kita, Hija. Napakagaling. Iniimbitahan ka naming maging collaborator para sa aming susunod na koleksyon." Hindi ako makapaniwala. Isang pangarap. Tiningnan ko si Rico at tumango siya. "Isang malaking karangalan po." Lumapit si Rico na may dalang isang palumpon ng mga rosas. "Congratulations, Celeste. Ito ang unang beses na tinawag niya ako sa pangalan ko. Ang sarimanok ay lumipad na." "Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako rito ngayon. Hindi ako ang nagbigay ng pagkakataon. Tinulungan lang kitang hanapin muli ang iyong mga pakpak. Ikaw mismo ang lumipad." Tinitigan niya ako. "Celeste, alam kong maaga pa, pero gusto kong sabihin, hinahangaan kita. Hindi lang ang talento mo, kundi ang buong pagkatao mo. Handa akong maghintay, pero sana, wag mo na akong itulak palayo." Ang lalaking ito, tinulungan niya akong bumangon. Ang matagal nang nagyayelong puso ko ay nagsimulang tumibok. Kailangan ko pa ng panahon, pero pangako, hindi na kita itutulak palayo. "Pwede bang magsimula muna tayo bilang magkaibigan?" Ngumiti si Rico, ang pinakamaliwanag ng ngiti na nakita ko sa kanya. "Oo naman, kahit ano, basta kasama ka." Ang balita ng aking tagumpay ay mabilis na kumalat. Nakatanggap ako ng maraming mensahe, ngunit isa ang nagpatigil sa akin. "Mateo, namimiss kita. Nandito ako sa Cebu." Hindi ako sumagot. Ayokong makita siya. Ngunit kinabukasan, paglabas ko ng opisina, hinarang niya ako. Payat, magulo, at mukhang kahabag-habag. "Celeste, sa wakas, anong ginagawa mo rito?" Malamig kong tanong. "Nandito ako para humingi ng tawad. Nagkamali ako. Nawala na ang lahat sa akin, Celeste.
Itinakwil ako ni Papa, tinalikuran ng mga kaibigan ko. Wala na akong pera. Yan ang kabayaran sa mga ginawa mo. Huwag mo sa aking isumbat yan. Alam ko, pero na-miss kita, Celeste. Nalaman kong mahal pa rin pala kita. Ikaw lang ang totoong nagmahal sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, ngunit umiwas ako. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayo ulit. Pangako, magbabago na ako. Nasusuka ako. Hindi niya ako mahal. Ang sarili niya lang ang mahal niya. Hinahanap niya ako ngayon dahil matagumpay na ako. Mateo, tingnan mo ako. Ang babaeng nagmahal sa'yo ng patayan ay namatay na noong gabing iniwan mo siya sa airport. Ang nasa harap mo ngayon ay si Celestina Reyes, ang partner ng isa sa pinakamalaking fashion house sa bansa, hindi ang dati mong asawa. Nanigas siya. Bakit ang lupit mo? Malupit? Ikaw ba? May karapatang sabihin yan? Nasaan ka noong may sakit ako? Noong siniraan mo ako? At ngayon, dahil bigo ka, hihingi ka ng awa. Pasensya na, ang kabaitan ko ay para lang sa mga karapat-dapat. Tinawag ko ang security. Palabasin niyo po siya. At kapag bumalik pa siya, tawagin niyo ang pulis. Lumuhod si Mateo sa harap ko. Celeste, wag mo akong iwan. Maawa ka. Isang kahabag-habag na tanawin. Tumayo ka. Ang dignidad mo na lang ang natitira sa'yo. Huwag mo nang iwalan pa. Yan. Pumasok ako sa sasakyan at iniwan siya. Sa loob ng sasakyan, tumawag si Rico. Okay ka lang? Oo. Si Mateo. Hinanap niya ako. Alam ko, ilang araw na siyang paikot-ikot diyan. Mamayang gabi, susunduin kita. May pupuntahan tayo. Dinala niya ako sa isang maliit na yate sa Mactan Channel. Sa gitna ng dagat, sa ilalim ng mga bituin, uminom kami ng alak. Celeste, patawad, sabi niya. Dapat hindi ko na siya hinayaang makalapit sa'yo. Hindi mo siya mapipigilan at kailangan ko rin siyang harapin para tuluyan ng matapos. May gusto akong sabihin sa'yo, sabi ni Rico. Alam mong ginamit ko si Mateo para sa paghihiganti ko, pero ang hindi mo alam, bahagi ka rin ng plano ko mula sa simula. Nanikip ang dibdib ko, ginamit ko ang paghihirap mo. Gagamitin sana kita bilang sandata laban sa kanya, pero may isang bagay akong hindi kinalkula. Ano yon? Ang mahulog ako sa sarili kong pyesa. Mula noong una kitang makita, naawa ako sa iyo. At noong lumaban ka, lalo akong humanga. Patawad sa masama kong intensyon noon. Pero ngayon, ang nararamdaman ko para sa iyo, totoo ito. Mahal kita hindi dahil dati kang asawa ni Mateo o dahil magaling kang designer. Mahal kita dahil ikaw si Celeste. Tiningnan ko siya. Ang kanyang pag-amin ay masakit, ngunit ito rin ang lunas. Napakasama mong tao, Rico. Alam ko. Pero mas mabuti na ang masamang taong umaamin kaysa sa isang nagmamahal sa harap pero tumatarak sa likod. Ngumiti ako. Galit ako dahil binalak mo akong gamitin. Pero dahil doon, nakalaya ako. Kaya salamat na rin. Ituring na lang nating patas. Pinapatawad mo na ako? Hindi pa. Patunayan mo muna. Hindi sapat ang isang pag-amin para makuha ang isang creative director ng Taladagat. Tumawa si Rico ng malakas. Sige, buong buhay kong patutunayan. 1 taon ang lumipas. Ang buhay ko ay naging payapa at makulay. Si Rico ay nanatiling isang tapat na kasama. Naging magkaibigan kami, magkakampi. Isang hapon, habang nagpipinta kami sa parke, ipinakita niya ang kanyang gawa. Isang babae sa ilalim ng puno ako. Maganda ba? Kailan mo? To ginuhit. Lagi kitang ginuguhit sa isip ko. Celeste, sa loob ng 1 taon, naging matiyaga ba ako? Tiningnan ko ang larawan at pagkatapos ay siya. Naramdaman kong mahal ko na ang lalaking ito. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang tiyaga. Kinuha ko ang lapis at gumuhit ng isang lalaki sa tabi ng babae, magkahawak kamay. Ngayon, perpekto na. Napangiti si Rico. Hinawakan niya ang aking kamay at hinalikan. Salamat Celeste. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Tumawag si Sofia.
Ikakasal na ako, Celeste. Ikaw ang maid of honor ko. Ikinasal siya sa doktor na tumingin sa akin noon. Bago ibaba ang tawag, naging seryoso siya. May balita ako tungkol kina Mateo at Isabel. Si Isabel, matapos malaman ang lahat, iniwan ng sugarol niyang nobyo, dala ang lahat ng pera niya. Nanganak siyang mag-isa at bumalik sa probinsya, kung saan kinahihiya siya ng kanyang mga magulang. Nagtitinda na lang daw siya ng gulay sa palengke. Si Mateo naman tuluyang nasira. Matapos itakwil ng ama, nalulung sa alak. Ibinenta lahat ng ari-arian. Ngayon, isa na lang siyang security guard sa isang parking lot, laging lasing. Isang mapait na katapusan, iyon ang kapalaran nila. Isang gabi ng Pasko, dinala ako ni Rico sa Tops Lookout sa Cebu. Habang umuulan ng mga unang patak ng ambon, lumuhod siya sa harap ko. Celeste, hindi ako perpekto at hindi ka rin perpekto, pero ang ating mga di kasakdalan ang nagugnay sa atin. Hindi ko maipapangako ang pinakamayamang buhay, pero maipapangako ko ang pinakapayapang buhay. Pakasalan mo ako. Umiiyak akong tumango. Oo. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at niyakap ako ng mahigpit. Ikinasal kami sa isang maliit na hardin sa Tagaytay. Simple, tahimik, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Si Don Alejandro ang nagbigay ng basbas. Rico, alagaan mo si Celeste. Napakabuting bata niyan. 3 taon ang lumipas. Ang aming pagsasama ay naging masaya at payapa. Biniyayaan kami ng 2 anak, sina Luna at Sol. Si Rico ay naging isang kahanga-hangang asawa at ama, laging sumusuporta sa aking karera. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa National Commission for Culture and the Arts. Ako ang napiling maging overall director para sa isang malaking National Cultural Festival. Isang pangarap, tanggapin mo, sabi ni Rico. Sasama kami. Oras na para makita ng mga bata ang kanilang pinagmulan. Pagdating namin sa Naya, ibang-iba na ang pakiramdam. Kasama ko ang aking asawa at mga anak, bumalik ako ng may dignidad at tagumpay. Naging matagumpay ang festival. Ang aking koleksyon, Diwa ng Lahi, ay umani ng papuri sa isang International Awards Night. Nanalo ako bilang Most Influential Designer of the Year. Habang nakatayo sa entablado, hawak ang tropeo, tiningnan ko ang audience. Si Rico, si Don Alejandro at ang aming mga anak nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Inaalay ko ang parangal na ito sa mga taong pinakamamahal ko, sabi ko sa mikropono. Tiningnan ko si Rico at lalo na sa aking asawa, kaibigan at soulmate, si Rico. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, sa pagmamahal mo at sa pagbuo muli sa mga basag kong piraso. Kung wala ka, wala ang Celestina na nasa harap ninyo ngayon. Umugong ang palakpakan. Ngumiti si Rico at kumaway. Sa sandaling iyon, alam kong ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo.